Hello guys, andito nga pala ako ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng gagawing punla. Pwedeng next year, pwedeng gagawin ngayon kung gusto nyong magtanim. Bali guys, ang pipiliin yung puno yung mataba. Yung maganda rin yung bunga. Maganda yung bunga. Ayan, nakita nyo naman, napakalaki ng bunga. Ayan. 3 daliri ko halos. 2 daliri, 3 daliri halos. Pipili kayo ng malusog ang katawan at malusog ang bunga. Tapos, ako kunin nyo guys, hayaan yung matuyo sa puno. Ayan guys, nagkulay brown na. Pag nagkulay brown na siya, putulin natin dito guys. Putulin natin dito. Ito, pagkaputol natin, painitan natin ng kahit maghapon. Maghapon, painitan natin. Painitan natin to guys. Kaya tayo pumili ng magandang puno. Magandang puno at malaki yung bunga. Dahil yung buto nito healthy. Saka malaki, maganda. Kaya possible na yung mga buto nito ay hindi siya baog, hindi siya malulusaw. Kumbaga, nasa 80% na mabuhay o tumubo ang okra. Kaya lang guys, pag nag-iwan tayo ng ganitong punlain, ng gagawin mong punla, naapektuhan na yung mga susunod na bunga. Tulad nito, hindi na siya ganun kalaki guys. Hindi siya ganun kalaki. Ayan. Possible din na mabaog na agad. Tapos yung bulaklak niya, maliit na siya. Kaya yung vitamins na dapat napupunta dito sa bulaklak, dito sa mga bagong bunga, nandito na sa punla. Kaya kung pipili kayo at mag-iiwan kayo ng punla, pumili na lang kayo ng ilang puno para maging punla ninyo kasi hindi na siya magandang bumunga. Mahina na siyang bumunga. Ayan guys oh. Sa laki ng punla, sa laki ng iniwan natin gagawing punla, dito na napupunta lahat yung vitamins sa isang punla. Sa okra na to, halos napupunta dito yung nutrients. Guys, makikita nyo niga. Tingnan nyo. Kaya ito na yung iniwan ko tong dalawa na to. Dahil hindi na sumulpot yung pinakang talbos. Wala na. Naiwan na lang to. Tapos wala pa siyang tumutubong talbos sa mga gilid. Hindi na rin siya magkakabulaklak. Kaya ito, iniwan ko na to. Maganda tong punlang to dahil hindi pa siya nahaharbisan. Ito yung unang harvest, pangalawang harvest sana. Itong dalawa na to. Kaya itong punla na to maganda. Tapos maganda yung puno. Masigla. Nilagyan ko siya ng DIY na kawayan para hindi umultaw yung mga ugat. Bigla siya, malaki din to. Matigas na to. Bali, hahayaan ko siya ng mga 1 buwan bago ko siya hanggang sa maging kulay brown. Bali guys, nag-iwan din ako dito ng binhiin. Bunga kahapon. Ito yung pinagtanggalan niya guys. Ito. Yan. Maganda yung bulaklak kahapon pero hindi na siya ganun kaganda kasi nauubos nitong punlain yung vitamins. Dito na halos napupunta yung vitamins guys. Kaya possible din na magkaroon ng pagkaagas. Ito, agas na to eh. Hindi na siya buo kasi nanilaw na. Ito yung dahilan kung bakit naninilaw din ang halaman. Naninilaw din yung bunga, hindi na siya tumutuloy, kumbaga naaagas. Dahil naubos na nito yung vitamins nitong pupunlain. Saka kaya naaagas guys ang bulaklak or yung pagkatapos ng bulaklak, yung magiging bunga. Kaya naaagas yung bunga dahil kulang sa tubig. Kulang sa tubig, bukod doon sobrang init ng panahon, kulang sa tubig. Or nasusobrahan ng tubig yung pinakang puno, yung ugat, sobrang basa. Kaya naaagas. Bukod doon guys, nagkukulang na rin sa vitamins. Hindi nasusuplayan ng vitamins na maayos. Kaya ito, nagkaroon siya ng tag-agas. Kaya tingnan nyo guys, lanta na yung pinakang bunga. Dahil medyo tuyo na rin ito at naging brown na yung kulay. Ang ito natin ng mga mamayang hapon laang hanggang 3:00.
Huwag nating painitan ng direkta yung pinakang buto nito dahil baka matuyo. Ito kasi dahil makapal yung balat nito, malamig-lamig pa yung loob nito, hindi siya matutuyo. Ang purpose lang kaya natin painitan guys, para kahit papano yung buto ay tumigas. Preparation nga pala ng ng okra seeds para sa next year, dapat mayroon tayong malinis na lagayan. Dapat tuyo to para hindi mabasa to, hindi mabulok ang ating seeds. Dapat maganda rin ang takip. Maganda rin takip. Lagyan natin ng label at saka ng petsa kung kailan natin nilalagay yung seeds. Buksan natin ito. Bali, ito na yung kulay ng ating ng ating buto. Yan. Yan yung mga kulay ng buto. Parang dark brown. Ang kulay nga pala ng buto ng okra ay parang magda-dark gray. Ito guys, parang dark gray siya, ganon. Ito, ano to, baog to. Hindi siya mabubuo. Bulok siya, bulok. Ilagay natin sa plastic yung ating gagawing binhi. Tanggalan natin ng hangin. Yan. Tapos isiplak natin. Yan. Tapos ilagay natin dito guys sa ating lagayan na malinis. Yan. Ilagay natin ito guys sa hindi naaarawan at sa medyo malamig na lugar para hindi siya masira, hindi siya mabulok.